Hi guys, welcome in this channel. This reading is for Taurus, Virgo, Capricorn. Your energy at this time. Energy of Taurus, Virgo, Capricorn. Kinakabahan ka, nervous ka, pero naka-recover ka na. Kung sumakit yung puso mo, or else heartbroken ka, naka-recover ka na from that. Or kung merong, kunwari, inatake yung puso mo ng witch, natanggal niya yung nilagay niya sa puso mo, or yung attack. But you're not fulfilled right now, you're not happy. Para bang, hindi na-grant yung wish mo. Unfulfilled, unhappy. Kasi may gusto ka na hindi mo nakuha. Ganon. And, clear naman yung judgment mo eh. Clear naman yung isipan mo, the way ka mag-judge, the way you think. Walang namang manipulate pagka ganyan. Or, walang nag-intrude sa isipan mo. So, more information. Nahirapan ng mga spiritual attack sa'yo. Yung mga nagsisend ng mga spiritual attack sa isipan mo, nahirapan sila na pasukin yung isip mo or mapaklouded yung isip mo. Yung ma-influensya nila at ma-manipulate o makontrol yung isip mo, matake nila. Nahirapan sila mga atake sa isip mo. Nahirapan silang mapasok yung isip mo. Yung mga atake nila o mga spiritual attacks nila. Hindi ka nila ma-manipulate, hindi ka nila makontrol, hindi ka nila mapasunod sa gusto nila, hindi ka nila mapaniwala, hindi nila mapasok yung isip mo, pwedeng ganun. Hindi nila mapasok yung isip mo, kaya hindi nila napaklouded yung judgment mo, yung mind mo. Hindi nila na manipulate yung mind mo, yung thoughts mo, yung judgment mo, the way you see things. That's why you see things and you think clearly. Yan. That's a good sign. Hindi nagtatagumpay yung kanilang deceit. Nahirapan sila na magtagumpay ang kanilang mga ginagawang deceit. Spiritual attacks. So, what's coming towards you? Itong paparating sa'yo. 8 of Swords. That's a person. So it's clarification, it's a person. So restricted siya eh. Parang victim, wala siya magawa. Kasi victim siya, naka-restrict, naka-bind, clouded ang kanyang judgment. Nakapiring, para bang nakapiring yung mata niya. Yung ma-illusions na nasa isipan niya, nasa nakikita niya, o yung isip niya clouded. Yung judgment niya clouded. Yung kung ano yung sinend sa kanya, sa isip niya, ng mga lies and deception, and illusion, manipulation, yun ang nakikita niya, hindi yung katotohanan. Kahit na pwede naman siya makawala dyan, in reality, parang wala siya magawa. Kasi victim nga siya eh. May na-unite sa kanya na lies, deception, manipulation, energy, mga ganyan na energy nang gumawa niya sa kanya. Clouded talaga ang judgment niya yun, ng tao na yan. Ni 8 of Swords. Pero may inner strength siya, may strength siya. Kaya niya kumawala yan sa ganyan. Manipulation na yan sa isipan. Na na-unite sa kanya.
Like spells, sinindal lang siya ng spells or niritualan. Sa isip niyan pumasok na unite, manipulation na yan sa isip niya, lies, deception, illusion. Na-unite lang kasi yun sa kanya. Yung maring spell o ritual yung ginawa sa kanya, o may sin yan. Basta mga ganun, illusion yan. Manipulation lang yan. May strength yan, makawala siya dyan. Ito ang gumawa kay Eight of Swords. Hiwalay sila nito. Or pwedeng hiwalay itong gumawa niya sa kanya. Yung nag-restrict sa kanya. Hiwalay sa person niya, sa nakarelasyon niya. O baka ex niya to. Nakarelasyon niya na hiwalay sila. Na gustong ma-unite silang dalawa. Gusto niya magkaroon ng union sa kanilang dalawa. It means ex niya to. Past person niya, hiwalay sila. Gusto niyang mag-reconcile, magkaroon ng union, reconciliation sa kanilang dalawa. So, ni-restrict niya para siguro yan ang isipin ni Eight of Swords. Yung past person niya na gustong mag-reconcile o bumalik sa buhay niya. Ito ang dahilan kung bakit gustong bumalik o kung bakit babalik ko si Eight of Swords na to sa buhay mo. Kasi yung ginawa sa kanya na restriction, sinensa niya restriction, manipulation sa isipan niya, hindi na yung makapang-atake. Hindi na yung parang I think tuloy-tuloy yung send sa kanya ng para ma-restrict siya ng tuloy-tuloy. Yung nagsisend yan sa kanya, mahinto na yun. Hindi niya na ma-send dyan kay Eight of Swords yung sinisend niya ng mga restrictions, manipulation sa isipan, illusions, lies, deception. Instead, lalayuan siya niyan. Pag sinend sa kanya, hindi yan didiretso sa kanya. Hindi ma-send. Lalayo yun sa kanya. O hindi ma-send sa kanya. Or else kung meron siyang sinisend like yung mga nilalang para mang-restrict dito kay Eight of Swords, hindi na yan may travel papunta kay Eight of Swords. Lalayuan na yung witch o wizard na nag-send dyan. Lalayo. Ay, hindi. Lalayuan si Eight of Swords, lalayuan na yan siya. No? Ng pwedeng spell or spirit o demon o kung ano yung restrict sa kanya. O spell man. O yung ginagawa sa kanya, yung sinisend sa kanya ni lalayuan na yan siya. At pag mga ganito, para manatili na restricted under sa control nung nag-send ng restriction, manipulation, tuloy-tuloy yung send yan eh. Tuloy-tuloy yung alam ko eh. Pero mahinto yan. Hindi na yan masend sa kanya. Kaya makakawala yan. At strong naman to si may inner strength to. And strong ito. May strength si Eight of Swords. Makakawala yan dyan. Kaya walang hinto ang send sa kanya. Tuloy-tuloy ang send sa kanya. Pero hindi na yan masend ka sa kanya. Lalayo na yan sa kanya yung mga sinisend ni lalayo na yan sa kanya. Tatalikod, lalayo na yan sa kanya yung mga sinisend ng nag-restrict dito kay Eight of Swords. So that's a good news, no, for the both of you ni Eight of Swords, lalo kay Eight of Swords. O, diba? Hindi na yan matingga si Eight of Swords. Hindi na siya matitingga. Kaya darating yan sa buhay mo. Hindi na yan siya marirestrict. Hindi na yan siya yung walang gagawin. Hindi gagalaw pagdating sa connection nyo. Kasi makakilos niyan. Gagalaw na yan. May gagawin na yan.
Diba? Ito yung gagawin niyo. Hindi ka na nito i-ghosting. Makipag-communicate to sa'yo o mag-reach out or lalabas na to sa comfort zone niya. Ibig sabihin, pwedeng kontakin ka na nga nito o mag-reach out na siya. And then, meron siyang i-cut off sa buhay niya. O meron siyang i-cut off nga itong pamilya na ito. Pamilya o pwedeng tao or kung ano man nila lang, i-cut off niya sa buhay niya. Yung against sa gusto ni, sa will talaga, sa gusto ni Eight of Swords, yun ay i-cut off niya. Yung gumagawa ng deceit para i-isolate at ma-restrict si Eight of Swords. Yan ang i-cut off na ni Eight of Swords sa buhay niya. Karoon na siya ng self-love, self-worth. I-cut off niya yung toxic sa buhay niya. Yun na yung gumagawa ng deceit sa kanya. And then, oo. Yung gumagawa ng deceit kay Eight of Swords, yan ang i-cut off ni Eight of Swords. And then, pagdating sa'yo, makipag-communicate yan sa'yo si Eight of Swords. Makipag-communicate yan sa'yo si Eight of Swords. Kasi, yun na nga, may the Hermit in reverse dito. Hindi na yung matingga. Ito message sa'yo ni Eight of Swords. Stagnant to siya ngayon. Tenga. Kasi may nang-restrict sa kanya. Ito yung intention ni Eight of Swords. Oh. Ano? Ito yung intention ni yung tao na nang-restrict siya kay Eight of Swords. O Witch Wizard. Ito yung intention niya. Yung malungkot si Eight of Swords na mag-antay sa offer niya. Na walang ibang hangarin o gustuhin si Eight of Swords na mag-offer sa kanya kundi siya lang. Hindi makontento, hindi masaya, or hindi gusto ni Eight of Swords yung offer galing sa iba, o yung hindi gusto ni Eight of Swords na makarelasyon ng ibang tao or ikaw, kundi siya lang. Diba, naka-restrict na, kinontrol niya, walang magawa si Eight of Swords. Manipulation sa isip ni Eight of Swords, yun ay manipulation yun na nag-restrict sa kanya. Must fail, mga ganyan, sample na lang. Ito ang nais mong sabihin kay Eight of Swords, na fearless kang mag-risk, fearless kang mag-take na a leap of faith, hindi ka natatakot na makipagsapalaran, para hindi ka natatakot makipagsapalaran o mag-risk kay Eight of Swords, para maging close na kayo. You will feel at home sa isa't isa, para mamuhay kayo ng peaceful. Yeah. may plano ka na para sa inyo sa future ninyong dalawa mamuhay kayo ng peaceful. Yan. Wala na yung gumagawa ng deceit na yan. Hindi na siya makapanggulo sa inyong buhay ni Eight of Swords. Why you taking me out like ordinary?
When you laugh at the girl like ordinary. And mukhang ito pa yung message mo sa kanya. You're willing to become a responsible partner sa kanya. Or lalo kung ikaw yung lalaki, a good provider, di ba? Yung lalaki naman talaga ang napoprovide sa family. Kung yun ang plano mong bubuo kayo ng pamilya. Pero if you're a woman, yung maging responsible ka at maging sa mga babae naman sa inyo, maging responsible ka na partner at reliable, no? Kasi King of Pentacles. Pero kung sa lalaki, maging a good provider sa mga lalaki at maging responsible, reliable din, no? Yan. In reverse siya. Akala ko pride pa. In reverse talaga siya, guys. Yun you will work hard or put an effort or mag-effort ka para hindi na for sure magtagumpay yung collaboration or pagtutulungan ng ano na to, grupo. Hindi yan grupo. Teamwork. Teamwork. So may teamwork dito. Hindi lang isa ang gumagawa. May teamwork. Ka-team. May ka-team yan. Ka-teamwork niya. Their teamwork. They have teamwork. Hindi lang siya ang gumagawa dyan. May teamwork sa kanila. Dahil sinusuportahan nila yan. Sa goal nyo na ma-unite sila ng person mo na si Eight of Swords. Mga friend niya, mga kaibigan niya, hindi niya friend yan. Hindi niya friend. Ka-teamwork niya lang. Ka-team. Hindi ka grupo eh. Kundi there's teamwork sa kanila. Teamwork, yun ang tawag doon. Teamwork. There's teamwork sa kanila. Parang, nagkaisa sila. Ang tanong, bakit kaya nila tinutulungan yan? Sa goal niyan, kahit selfish and greediness, no? Umiiral yan sa nag-restrict kay Eight of Swords. I-destroy mo yung teamwork nila. You will put effort, hard work para ma-destroy na yung teamwork nila, yung ginagawa nila na yung pinagtutulungan nila. Ma-destroy na yung kanilang teamwork. Witchcraft. Witchcraft yan. Na-restrict na yun. There's teamwork. Namin natin. Ito ang dahilan kung bakit tinutulungan nila yan. Yung na-restrict kay Eight of Swords ng ka-teamwork niya. Dahil gusto nila mabuo. Gusto nila magkita, mag-meet, mabuo si Eight of Swords at ang nag-restrict kay Eight of Swords na past person na Eight of Swords. O gusto nila mabuo.
Gusto nila mag-succeed na mabuo na si Eight of Swords at yung ka-teamwork nila na yan na sinusuportahan nila na past person ni Eight of Swords. Gusto nila mag-succeed. Pag mapanood daw to, yan ko lang kung mapanood ng ng ano to nag-restrict kay Eight of Swords yung reading na to, tawang-tawa daw yan kasi makaka-resonate yan dito, no, na siya yan yung nang-restrict kay Eight of Swords at may ka-teamwork siya, tawang-tawa daw yan. Parang buang, tanggap niya kayang buang siya. Ay. Natural, hindi. Sino ba naman nagtanggap yung nabuang ka man, no? Yan lang ang term ko sa mga ganyan. Buang kay... Tignan nyo, nirestrict niya. Buang. Nirestrict niya yung isa, di ba? Term ko lang yan. Tinutulungan nila eh. Ito ang dahilan pa kung bakit tinutulungan nila yan. Yung nag-restrict kay Eight of Swords, na past person na Eight of Swords, ng ka-teamwork niya. Gusto din kasi nila na gusto nila na mamuhay na ng masaya, contented, nabubuo na ng family itong si Eight of Swords at yung tinutulungan nila ang ka-teamwork nila para maging masaya na sa buhay. Mamuhay na ng fulfilled. Wish fulfillment niya kasi si Eight of Swords possible. Yes, wish fulfillment yan. Yan ang gustong-gusto niyang mapangasawa. Si Eight of Swords. Ito ang dahilan kung bakit gusto niya mapangasawa si Eight of Swords eh. Dahil hindi siya pinipili ng Eight of Swords. Hindi siya pinipili. Hindi natutuloy na puntahan siya ng Eight of Swords or else hindi siya natutuloy na puntahan niya si Eight of Swords. Lagi na lang may balakid, may hadlang. Yung sa pagpunta ng isa sa kanila, sa isa. Yan. Palagi may balakid, may hadlang, may mga humaharang. Ganun. Baka ikaw humarang. Baka ikaw. Let's see. Ikaw nga nagsiset ng balakid. Humadlang na hindi matuloy ang pagpunta. Yung may nagbabalak mag-travel dito eh. Pwedeng si Eight of Swords, papunta doon sa isa. O ito talaga, no? Nagbabalak, yung nag-restrict kay Eight of Swords, nagbabalak yung puntahan si Eight of Swords. Travel, papunta kay Eight of Swords. Siyempre, para mabuo sila, magkita sila, makabuo na sila ng pamilya. Ikaw tong nagpapadala o nagsisend ng yung humadlang. Pwedeng humadlang o may sinend ka para hadlangan sila. So, parang may spiritual battle, oh. The Magician, spiritual battle. There's spiritual battle. Ganun ang nangyayari. So, maaaring pinapagawa mo, ginagawa mo din. So, may spiritual battle. Ito, may ka-team to eh. May ka-team. Ewan ko lang, sino yung sa Diyos sa inyo.
Ay, hindi witchcraft yung gamit ng nag-restrict kay Eight of Swords. Hindi witchcraft to. So, hindi to sa kung hindi witchcraft ang ginagawa niya, hindi to sa kadiliman. Yung gumagamit ng witchcraft, o yung witchcraft ang ginagawa, okay, pinapagawa niya man, yun ang sa kadiliman. Ikaw ang gumagamit ng witchcraft. Ikaw ang gumagawa ng witchcraft. Kung na-restrict niya to sa Eight of Swords, hindi witchcraft ang ginamit niya dyan para ma-restrict sa Eight of Swords. May ginawa siya. At yung ka-teamwork niya, hindi manifestation. Hindi din nakapag-collaborate sa mga angels. Pwede kasi makapag-collaborate sa mga angels. Yung may mga mission, makarelate yan dyan. Na yung may mga mission na galing sa God, ha? Mga mga celestial beings na makipag-collaborate. There's collaboration with celestial beings kasi pagka ganun. Ang mga, lalo pag malalaking mission na mga gagampanan. Lalo sa Jesus Christ. Kapag collaborate yan. Suportado ni Jesus Christ yan. Yung mission. Yung tao na may mission. Galing sa kanila. Yung mission na. Huwag ka gumawa ng witchcraft. Talo ka dyan. Sa diliman ka dyan pag witchcraft ang ginagawa mo. Witchcraft. Tago ka. Huwag kang gumamit ng witchcraft. Ulis panalo ako sa Diyos. Ewan ko kung ano ginagawa nila. Na teamwork nila. Pero silang ginagawa. Para ma-restrict to si, hindi witchcraft to. Kala ko witchcraft ang ginagawa nila. Hindi affirmation. Hindi din prayer. Yung ginagamit nila dyan. Manipulation. Alam ko pagka mga ganyan, manipulation, there's witchcraft na involved. Pero hindi witchcraft, manipulation. Ito na yun. Nag-astral travel pala sila. Para manipulahin yung isip ni Eight of Swords. Siyempre, yung spirit nila, susulan nila yung isip ni Eight of Swords, manipulahin nila yan. Basta may nagagawa yung mga nag-astral travel, guys eh. Yung ibang witches, wizards, warlocks, ganyan ang ginagawa nila. Nag-astral travel, pero hindi witchcraft ang ginawa nila. Nag-astral travel yung kaluluwa nila ba? Espiritu nila, guys. Merong mga ganyan. Pero kung may kakayanan ka na makita sila, kasi espiritu na nila yun, paano makikita? Pero sa akin, hindi ko makikita kung hindi ko nasasabihin. Kasi tinuruan lang din ako ng nag-guide sa akin kung paano ko makita yung ganun. Kasi gusto ko makita at that time eh. Kung sino-sino ba yung mga nag-astral travel. Kasi naramdaman ko yung energy nila. Naramdaman ko sila eh. Yun sa akin. Hindi naman marami. Basta mayroong nag-astral travel din dito sa akin. Nagmamanman. Basta mayroong tinuro sa akin para makita ko sila. Kasi spirito na yan sila. Hindi mo naman makikita ng mata mo yan. Sa akin, makikita ko sila pag i-close ko yung mata ko at may ginagawa ako. Basta hindi ko na kailangan sabihin. Meron pa silang parang maglalagay sila ng shield
May shield sila para hindi sila basta-basta makita. So ngayon, may tinuro din sa akin ng guide kung paano ko matanggal yung shield. No? Makita ko sila. Yan sa akin. Ganun yun pagka may guide ka, pwede kang turuan kung paano, kung anong gagawin mo. Hindi ko pwedeng ituro sa inyo, syempre. Sekreto na yun, no? Basta ganon. Meron talagang mga ganon. Di ba? May mga nag-reveal na meron talagang ganon na yung humihiwala yung kaluluwa nila, yung espiritu nila sa katawan nila. Sinasadya nila pumunta sa specific na person. Yung iba nga nakakarating daw ng beringan, di ba? Iba Agartha naman. Iwan ko lang kung nakapasok ba talaga sila sa Agartha kasi yung Agartha ay hindi basta-basta dumapasok yan. Sila ha. Pero ako nakapasok ako doon, yung espiritu ko doon. Doon ako pumasok, doon ako dumaan sa may kuweba. Basta sa kuweba ako dumaan doon. May doon eh. Ay, nakwento ko na yan. Kung ano yun doon. Nakwento ko na yan sa iba kong video. Pero hindi ko sinadya na mag-astral travel. Hindi ako marunong mag-astral travel. Kumbaga naglakbay lang yung kaluluwa ko doon, yung sa akin. Pero yan, yung astral traveling na yan, pinag-aaralan yan. May mga nagtuturo niyan. May mga nagtuturo niyan, guys. Hindi ako marunong yan. Yung mag-astral travel. Yung sa akin naman, kusa lang naglalakbay ang kaluluwa ko pag tulog ako sa mga realms. Meron yung sa abyss sa akin. Parang, ewan ko sa abyss ba yung pangalawa na yun? Parang sa abyss na madilim yun eh. Yung una, sure talaga abyss yun. Yung pangalawa, may humarang pa sa amin, kasama ako nun. Na naglakbay yung kaluluwa ko. Madilim yung lugar na yun, so tingin ko abyss yun. Madami nandun. So, ayan. Astral travel siya, guys. Pasadya to para manipulahin yung isip ng person mo. Kaya, pero hindi witchcraft ang ginawa niya. Ikaw ang gumagawa ng witchcraft. Kung ako sa'yo, huwag kang gumawa ng witchcraft. Hindi ka mananalo. Bakit? Sino mas makapangyarihan? God o devil? Creator o kinreate niya lang? Hindi ka mananalo. God is in control. Pag sa side ka ng devil, hindi ka mananalo. Hindi ka magwawagi. Promises lang yan. Hanggang promisa lang yan. Sa umpisa lang yan. Paniwalaan ka ng devil na makuha mong gusto mo pag deal ka sa kanya. Yung target yan, kaluluwa mo. Tingin ko pwede pang masave ang mga nag-practice ng witchcraft. Tingin ko lang ha. Magbago lang kayo. Yun ang sabi ko dati pa, di ba? Ginalit pa ako, inano pa ako, natake ako, ninatake. Tuloy, sabihin ko, wala na. Hindi ko masave. Ginalit pa ako eh. Kay sinalbahi pa ako eh. Well, ako na magyabang. Basta, yun ang ko. Tingin ko lang, pwede pa ma-save. No? Magbago lang. Magbago na agad. Huwag yung matagalin niyo pa. Bahala kayo sa buhay niyo. Anong tingin niyo? Walang parusa. Hanggang. Ay, nako. Battle, spiritual battle. Wise tong na to eh. Tong karibal mo sa person mo eh. Hindi siya gumagamit ng witchcraft. Ikaw witchcraft ang gamit mo. So yan. Laban. Hindi makikita na labanan yan. Kaya nagsusupport yan sa nag-restrict sa person mo. At sabihin mo na-restrict niyan. Si Jesus Christ. Hindi kasi witchcraft ang ginagamit niya, yung ginagawa niya.
May respeto siya, may takot siya sa Diyos. Yun nga lang, manipulation nga naman mo. Kasi alam niya may spiritual battle, ang kalaban niya. Hindi niya alam na gumagamit ka ng witchcraft. Hindi you deceive. Alam niya nakapag-deal ka sa demonyo. Kaya, hindi din siya papayag na makuha mo yung kanya. Or yung kanya. Kanya daw yan. At, suportado ng Jesus Christ. Maaaring si Jesus Christ talaga nagsabi sa kanya na, sa'yo yan. Paglaban mo yan. Hayaan mo na lang sila kung para sila sa isa't isa. Madami ka pa naman nakilala. I-cut off niya. I-cut off niya. Ni person mo. Hindi mo naman gagamitan ng witchcraft to para i-cut off niya yung nag-restrict sa kanya. Dahil siguro magalit siya na ni-restrict siya. Kaya i-cut off niya. Para bang maging cold. Ayaw niyang manipulahin siya. Yan. Mag-reach out. Pwedeng mag-reach out to sa'yo. The Hermit in reverse. Hindi dahil sa gayuma kung bakit siya mag-reach out sa'yo. Hindi din dahil sa na-in love. Hindi dahil sa may sasabihin, kundi ano ba, yung bakit mag-reach out. Patigilin ka sa paggawa ng witchcraft. So, yun sabihin niya sa'yo. Patigilin ka niya sa paggawa ng witchcraft. Hindi dahil concern. Hindi dahil para hindi na siya kontrolin. Hindi para hindi para sa hindi maimpyerno ang kaluluwa mo, kundi hindi na rin. Para hindi mo guluhin yung isip niya. Kasi yung witchcraft, manggugulo ng isip yan eh. Deceive, ano din, mas malala ang witchcraft. Yan. So yan. Ako sa'yo, tigil ka na. Kasi habang maaga pa, baka masabi ko sa'yo, hindi naman sa pagyayabang, no? Dahil pag nagbago ka, baka matulungan pa kita na pag tumigil ka na ng alam mo yun, tuluyan, hindi ka na babalik sa paggawa ng witchcraft, baka matulungan pa kita na masave ang kaluluwa mo. Bakit kita matulungan? Pinadala lang ako ng dito. So tatawa man kayo, hindi, bahala kayo. O kaya ay kahit pagtawanan ninyo ako, bahala kayo. Basta, pwede kitang matulungan na masalba yung kaluluwa mo. Magbago ka lang. Magbago ka lang. Huwag ka nang, huwag ka nang gumawa ng mga witchcraft. Mag-umpisa ka na matakot sa Diyos. Yan.
Huwag mo lang ipilit yung hindi naman para sa'yo. Kaya ano daw yan eh, kay yung sa sa nag-restrict dito kay 8 of Swords, at ang sumusuporta dito si Jesus Christ. Just let go. Move on. Magbago ka, for sure may bibigay sa'yo ang Diyos. Meron ibibigay sa'yo ang Diyos. Magbago ka. Yan. So, eto na lamang for Taurus, Virgo, Capricorn.